Umarangkada na ngayong Martes, March 24, ang distribution ng fuel subsidy para sa drivers at operators at cash assistance para sa mga TNVS drivers sa Metro Manila. Sa gitna yan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Kaninang umaga ay inumpisahan na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV driver at operator sa National Capital Region. Sa PITX, personal na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng tig 10,000 pesos na fuel subsidy sa 27 bus operators na pakikinabangan ng higit 1,000 bus units. Ayon sa Department of Transportation, may nakalaang pondo na 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy para sa mahigit 245,000 driver beneficiaries sa buong Pilipinas. Ilang bus operators sa PITX naman ang nagpahayag ng pasasalamat sa natanggap nilang ayuda. Malaki po ang apekto sa amin kasi parang nag-double eh. If we are spending something like 51 dati, ngayon dumoble na, mas over pa. So, talagang bleeding kami. And we need to continue because of the public service. Pero sana, ang request namin sa Presidente, bigyan kami ng programa na, kasi parang tingin namin tatagal ang US-Iran war, ano? Yung continuity na mabubuhay talaga ang mga bus operator at ang mga driver para makaserbisyo kami sa commuters. Ngayong araw din ay nagsimula ang pamimigay ng cash aid sa mga namamasada sa ilalim ng Transport Network Company tulad ng Grab at eDrive. Tinatayang nasa 27,000 na driver ang makatatanggap ng tig 5,000 pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Bago yan ay nagsimula na noong March 17 ang pamamahagi ng tig 5,000 cash assistance para sa mahigit 139 tricycle drivers. Bukas, March 25, nakatakda namang simula ng pamamahagi ng cash aid para sa mga jeepney driver. Sa March 26 hanggang 27 naman para sa mga delivery rider. At sa March 28 para sa mga motor taxi driver. Subalit para sa ilan, hindi sasapat ang cash assistance at fuel subsidy na ito. Kaya higit sa 20 transport group kabilang ang Piston ang magkakasa ng malawakang protesta sa March 26 at 27 para humingi ng aksyon mula sa gobyerno sa tumataas na presyo ng petrolyo. Kasunod ito ng nauna na nilang nationwide protest noong March 19 at 20. Ako si Luisa Cabato, nag-uulat para sa Inquirer.